Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Sa lahat po na makakapanood po ng aking YouTube channel. Ngayon lang po ulit ako nag-upload ng dito sa channel ko. Tagal ko nang hindi nagka-upload. Kumusta nga pala sa aking mga kalengleng? Hello po sa lahat. Kumusta naman po ang buhay-buhay dito sa Pilipinas at sa abroad? Ayun po. Bakit po ako bigla ako nag-upload, bigla ng gusto ko mag-react kasi sa mga nangyayari ngayon. Pero ngayon hindi sa politics ang aking concern. Ang concern ko yung, di ba yung viral na nangyari kay FLM, si Norman Mangusin versus Makagago, WhatsApp man, di ba? So, sa hindi po nakakaalam, konting nasubaybayan ko na si FLM ng pandemic pa. Tapos, kaya alam ko yung mga nangyayari. And then, si Makagago naman, hindi ako hindi ako fan niya. Kasi nga, alam niyo na yon yung mga style niya, yung as vlogger, di ba? The way magsalita, di ba? Hindi ko siya type. So, one time, nanonood ako. Nahook na ako kasi everyday na may sense sa mga sinasabi niya. At saka talagang awareness. May sense talaga yung mga sinasabi niya. Pero kaya nga ang lagi niya sinasabi, repent. 'Di ba? Repent kasi iba yung Makagago before, iba yung ngayon. So, ang laki na ng pagbabago. Siguro dahil people change, then syempre nagmamature na. Sabi niya nga sa ano niya, sa channel niya is nagmamature din ng tao dahil siyempre nag-asawa na siya, iba na yung niya sa buhay, prinsipyo niya sa buhay. So iba na yung Makagago before sa ngayon. Kaya nga ang lagi niya sinasabi is repent, which is napaka good example sa mga kabataan nyo na repent nga, repent. Yun nga, bakit ako napareact? Kasi may napanood ako, gusto ko lang mag-react. May napanood ako, may isang senator, hindi na nating papangalanan. May isang senator nag-react regarding dun sa pagkakahuli kay Norman Mangusin or FLM. At saka nababasa ko sa Facebook is marami nagre-react, ang dahil nag-react na overkill. Honestly, sa unang tingin talaga, isipin overkill. Pero meron akong pero. Pero kung come to think of it, tama lang po. Sakto lang po yung nangyari. Sakto lang talaga. At sakto lang din na may pumatol talaga sa gobyerno. Bakit po? Bakit ko po nasabing sakto lang at may pumatol din sa gobyerno? Kasi po, since pandemic, ganyan na po ginagawa niya. Nakulong na po siya sa mga kaso niya. Hindi pa rin po siya nadala. Yun eh. Kung yung sinasabi kasi nung senator na overkill, bakit daw ang kainaso lang ay yung regarding lang sa yun? Basta yung nakalimutan ko na yung term. Ang sinasabi nung senator is mababaw lang yung kaso. No, naging way lang po yun para ma-open up ang tao or para mahuli nga siya. Marami ako yung ika-clarify do sa mga sinabi nung senator. Naging way lang po yun. Pero, bago po yung pagkaka-aresto na yun, may mga previous pa po siyang kaso. Lang siya, nakabail lang po. Hindi rin po ba natin masasabi matatawag na mabigat na kaso yung human trafficking? Kung sinasabi nyo yung present sa kanya, yun lang ang kaso. Hindi po yun. Nanganak na nga po nanganak yung kaso. Kaya nga po pinresent na siya para aware na ang buong Pilipinas, mga lahat, sambayan ng Pilipino sa ginagawa ng Norman Mangusin na yan. Ito pa po. Kung hindi po siya pinresent, kung hindi po pinakita si Mangusin sa press con, at ngayon, alam nyo ba, pwede siya mag-bail. Ano mangyayari? Pag naka-bail yan, uulitin niya ulit po yung mga ginagawa niya sa OFW na alam niyo po ba, ginagawa niyang hanap buhay ang YouTube channel. Yun ang nakita ko sa kanya. May mga nagpapalipad, yung kita niya sa YouTube, yun ang niya, humanitarian niya. Diba ginagamit niya pang humanitarian?
Yan, pang-i-scam na yun, budol yun eh. Kasi hindi galing sa bulsa niya, yung pinantutulong niya sa tao. Ang dami niyang ginawang kalokohan na hindi nakita yun ng senator. Ang nakita niya lang, yung mga sumbong ng ilang tao sa kanya. Na which is splice na. 'Di ba? Number 1, i-correct natin. Sabi niya, is may banda pa daw. Sabi niya nagamit ang PNP. No, hindi po. Number 1 po, Senator, yung banda, doon po yun sa hearing, hindi po doon sa pagkakahuli. At yun, ginawa nung banda, yung banda-banda na yun, doon sa mga follower nung vlogger. Di po ba? Tsaka, may freedom of speech po tayo. Magagawa nila kung ano gusto nila. Kung magsasayaw sila doon, kung kumanta sila doon, kung magdala sila ng banda. Kanila po, it's up to them po yun. Hindi po yun hindi yun ng PNP. Di po ba? Hindi rin ng vlogger. Pagsuporta yun ng mga tao doon sa vlogger. Di po ba? At yun, karapatan po nila yun. Take note, yung sabi niyo po, may banda para abang hinuhuli. No. Hindi po. Saan po hinuli? Sa Sheraton. Doon po ba yung banda? Di po ba? Hindi doon. Kasi may hearing sila that day. Ang ganda nga, perfect timing nga po yung mga pangyayari. Perfect timing po. May hearing po sila noon 24. Sakto, dahil nandun na rin po yung vlogger, inalam niya kung lumabas na yung warrant. Nagkataon po, may warrant na nga po. So, nagka-timing lang po na may hearing lang po dapat yung family ng vlogger na sumama siya. And then, lumabas po ang warrant. Di po ba? So, walang sabi nagamit daw ang kapulisan. No. Perfect timing lang po yung mga nangyari. Di po ba? At kahit nga yan nakakulong ngayon, nag-iisip na yan ng pag-race back sa mga nangyari sa kanyang ganyan. Uulit-ulitin, eto po Senator, uulit-ulitin niya po yung gagawin niyang pambubudol. Pambubudol niya sa mga supporter niya, sa mga OFW. Kung ito pa po Senator, nakinig po kayo sa mga sumbong na mga konting sumbong na which is na lang, limited na lang. Pero napanood niyo po ba yung mga episode ng vlogger na na-interview niya yung mga niloko po ng taong ito? Maaawa po kayo mga OFW po na nagpapakahirap po sa abroad. Ano po mga trabaho sa abroad? Di po ba? At take note, hindi po maliit lang na pera. Milyon po ang pinag-uusapan nito, milyon. Na hanggang ngayon po, may isang mami nga po, nagbabayad pa rin po sa bangko. Oh, yan po ba sasabihin nyo mababaw lang ang naging kaso ng tao? Sorry po, ito nakita ko, deserve ng taon niya talaga yung nangyari na yan. Kasi, gawain niya po yan ngayon, gawain niyang mamahiya. Alam niyo po ba, kung Senator, hindi lang yung pamilya ng vlogger po ang pinapahiya niya. Mismong mga Pilipino pinapahiya niya. Bakit? Kasi pati mga police, NBI, kung mapapanood niyo po ang mga video niya, yung mga nasa gobyerno, pinapahiya niya. Kayo nga po, NBI, mumurahin mo. Mga police, ginagawa mong taga-walis, taga-linis, general. Kung ako yung kapamilya ng general na sinasabing taga-walis ko lang, hello, pinaghirapan ko bago ko makarating maging general. Tapos ipapangalanda ka mo na taga-bantay ko lang ng bahay yan, taga-walis ko lang yan. Yun ang hindi alam ni Senator. Di po ba? Yung sinasabi niyong vlogger to vlogger, hindi po yun ang naging reason. Hindi po yun. Ang dito is, yung panloloko niya po sa mga Pilipino, lalo sa OFW. Tingnan niyo po, ilang beses siya naggagawa ng YouTube channel. Paulit-ulit siyang gumagawa. Why? Nagkakapera po siya doon. At dahil sa nagkakapera, alam niyo po ang ginagawa niya sa pera niya, hindi naman totoong humanitarian ang ginagawa niya. Siguro sa 100% na kinikita niya, baka 5% lang po yung humanitarian. At yung 95%, pinansusugal niya po. Meron po bang philanthropist na ganyan? Na lagi-lagi nasa casino? Come to think of it, Senator, dapat po, inano nyo muna, nag-backtrack po kayo ng istorya nung lalaki, nung hinuli na yon na si Mangusin.
Nag-backtrack muna po sana kayo, yung history ng tao. Pati nga po yung kapatid nyo, di ba, nagalit dyan. Pero dahil nadala po kayo sa mga sinumbong, na which is putol-putol, pati yung banda, pinatulan nyo yung banda. Yung banda, kasiyahan lang yun ng mga supporter nung vlogger. Di po ba? Pero hindi po yun sa pagkakaaresto. May hearing po sila that time. May hearing po. Hindi dahil do sa hindi pong nakakaalam na may warrant of arrest that time. Wala. Wala pong nakakaalam. Siguro ang may nakakaalam lang nun yung vlogger. Pero never niyang ikinuwento sa YouTube niya na may warrant of arrest. Di po ba? Perfect timing lang na nandun na sila sa Parañaque. Nandun sila sa area. Punta siya sa City Hall. Tinanong niya kung may warrant. Which is meron niya. Siyempre, nag-coordinate na yan. Nag-coordinate na. Tsaka yung sinasabing nabayaran ng ganito, hindi po. Ang pakilala nga po nung hinuli nila, trilyonaryo siya. Marcos nga daw siya. Yun palang pambubudol na. Ilan ang mga binudol niya? Ano daw siya? Marcos siya. Nangungutang sa kanya si Pacquiao. Yung First Lady may utang sa kanya. Si Amy. Si Bongbong. Diba? Yun pa lang po, disrespect na sa first family. First family, ginaganon mo, dinadrag mo yung pangalan. Di po ba? Hindi dahil dun sa kinaso. Naging way lang po yun. Naging way. Baka magulat po kayo sa mga susunod, sunod-sunod na po ang kaso niya. Yung pangbabastos, sinuot niya ang uniform ng pulis. Tama po ba yun? Kung hindi po kakastiguhin ngayon yung tao na yan, uulit-ulitin niya pa po. At take note, kung hindi kakastiguhin ngayon yan, gagayahin po ng ibang vlogger. Nasasabihin, ganyan lang pala yung mga pulis. Pwede naman palang mura-murahin ng NBI. Di po ba? At ako naniniwala po, mga kalengling, pinag-isipan po yan ng pulis. Pinag-isipan po yan ng NAPOLCOM. Ang NAPOLCOM po, ang head po ng NAPOLCOM, lawyer din po yan. Hindi po yan basta-basta. Hindi po siya basta head commissioner lang ng NAPOLCOM. Lawyer din po siya. So, alam niya ang batas. Alam niya kung lalabag na sila ng batas. Di po ba? Kaya ako nagtataka, ang daming nakisawsaw. Ang daming nakisawsaw. Pero hindi po naisip ng iba na yon, yung mga nakisawsaw na yon, yung mga ginawang kalokohan ng tao na yon. Lalo sa OFW. Hindi nga lang po makareklamo yung iba. Isa na lang po. Shout out kay Mac Pablo. Kasi napapanood ko nga yung mga nila. Nakuhanan din siya ng around 30,000 lang. 30,000 lang, di po ba? Pero sa isang mahirap na tao, malaking pera po yun. Ano sabi niya? Ayaw niya magsampa. Kasi abala sa oras, gagastos ka ng lawyer. Di po ba? Kaya walang mga nagkakasong iba na OFW kasi yun ang agad ang iniisip nila, yung gastos, yung abala. Pero mas malaki lalo yung kinuha nitong taong ito, milyon-milyon. Milyon-milyon ang nakuha niya sa OFW. Eto pa, pinaka-worst po, nanonood nga kasi po ako, nakakapanood po kasi ako, na-curious po ako doon sa tao na to. Alam niyo po ang hindi ko matanggap sa mga ginagawa nitong vlogger na nahuli na to, na si Mangusin. Grabe niyang bastusin ang mga mga may Down syndrome, mga may autism. Grabe. Doon din ako sobrang na-offend. Na bakit, ganun na nga yung mga tao. Bakit mo kailangang ipahiya? Bakit kailangan mo, di ba? Dapat nga may habag ka doon sa mga ganung sakit. Ganung, hindi masakit, situation. Di ba dapat andun yung habag mo? Dahil hindi nga normal lang kanilang sitwasyon. Pero anong nangyari? Pinapahiya mo siya sa social media. Yung mga taong may mga diferensyang ganun. Sorry for that na diferensya. Autism nga po. Or Down syndrome or di po ba? Basta PWD. Yung may mga disabilities. Doon ako lalong na-offend. Nung napanood ko yun, sinasabihan niya na kung ano yung anak ng OFW.
Grabe, grabe. Nakakainit talaga ng ulo, sobra. Kaya, alam niyo po, yung kung napanood yun ng mga nanay na, mga magulang na may mga anak na ganun, grabe. Ini-encourage ko po yung mga magulang na sampahan talaga. Kasi, foul na foul po yung ginawa. Below the belt talaga yung ginawa niya na sinasabihan niya ng masasakit na salita. The word mongoloid. Meron akong friend po na may anak na ganyan. Okay naman siya. Okay. Hindi siya salot sa lipunan. Okay siya. Napakainam ng pagpapalaki sa kanya. Hindi siya sakit sa lipunan. Ito pong vlogger na to na nahuli, yan po ang salot ng lipunan. Sorry for the term ha. Kasi lahat ng kalokohan ginawa niya. Lahat ng malalaking tao, sinakyan niya. Ikaw magpapakilala. Eto pa, hindi pa alam ni Senator. Senator, napakarami niyang passport, napakarami niyang birth certificate. You mean okay lang po sa inyo yung ganon? Iniisip niyo na humiliate siya nung time na yon? No. Ano lang sa kanya yon? Bagay lang po. Tatlo ang kanyang birth certificate. May kwento po ako. Ang mother ko po senior. Nagka-problema po ang kanyang birth certificate. Pero nakapag-abroad na ang mother ko. Nung maglalakad siya ng mga SSS, nagka-aberya sa birth. Nung aayusin niya, pahirapan siyang kumuha. Senior yon ha. Senior po. Hindi siya ini-issuean ng affidavit or in short ng panibagong pinahirapan. Wala pa until now hindi siya nakakakuha. Pero tong taong to, tatlo ang birth certificate, tatlo ang birthplace, tatlo ang birth date. Paano nakakuha to ng birth certificate na tatlo? Diba? Tapos sasabihin nyo, magaang lang ang kaso niya. Shout out sa PSA tsaka sa DFA. Paki-check naman po yung mga tao nyo. Paano na-issuehan to ng maraming birth certificate at passport? Yan pa. Pagkuha ng passport, pag-ayos ng pahirapan. Pero to tatlo marami ang kanyang passport. Hindi ko sure kung tatlo ha. Pero more than one ang kanyang passport. Iba-iba. Kaya napa-react ako kasi grabe. Grabe talaga. Yun lang. Hello ulit po sa mga kalengling. See you next time. Bye-bye.